Hello, good morning. Uh, the scriptures for today is Psalm 84 verse 11. The Lord is the sun and shield. He is God who gives grace and glory. And there will be no good thing will we will hold to them that walk uprightly in His sight. In the precious sight of the Lord. No? Ang mga anak ng Diyos na patuloy sumusunod sa Panginoon, yung patuloy nag-o-obey sa Panginoon, ay hindi obi ha, yung obi na purple, yung nag-o-obey, yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay patuloy pinagpapala ng Panginoon, no? Yung walang bagay na hinuhold ang Diyos sa mga anak niya na patuloy sumusunod ng kanyang kalooban. Kung ano mang natutunan natin sa aral ng Panginoon, at after we learn from the Word of God and we do what we have learned from the Word of God, we can obtain the faithful promises of the Lord, no? Makamtan natin yung mga masaganang pagpapala na binigay na ng Diyos sa ating buhay. Bago pa tayo nisilang, nandoon na yung pagpapala hanggang naging matured tayo. Kung marunong na tayo sumunod sa Panginoon, kasi para tayong mga bata Para tayong mga bata na yung pag tayo sumusunod sa Panginoon, mayroon tayong mga regalo, mayroon tayong magandang buhay, mayroon tayong maraming mga blessings na cannot be paid by money. Yung hindi lang naman pera ang blessings ang blessings is marami. Yung there is blessings na mayroon tayong kapayapaan, kagalakan, yun ang blessings. Tapos yung blessings na hindi mabayaran ng pera, na hindi mabibili kahit sa ang department store, sa ang supermarket, sa ang drugstore, hindi natin mabibili yan doon. Makukuha natin yan sa pagsunod natin sa Panginoon. Ano man ang ating mga kalagayan yan sa buhay, ano man ang ating mga sitwasyon, ano man ang ating mga buhay ngayon, ano man ang ating kinaharap ngayon, ano man yung mga bagay na yung bang yung minsan may mga paghihirap sa buhay, ganon, yung mga pagsubok sa buhay, mga ganon, marami tayong mararanasan sa araw-araw tayong pamumuhay. Ang kasagutan yun, hindi natin makukuha kahit saan, hindi natin mabibili kahit saan, kundi makukuha natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Yung sinasabi niya na there will be no good thing to them who walk uprightly in the sight of God, no? Walang mga bagay na mabubuti na i-hold ng Diyos. Ibubuhos niya yan doon sa mga anak ng Diyos. Kaya nga doon nga, nakikita mo ba yung wildfire sa California? Yung isang lalaki doon, umiiyak siya na nagsasabi, sabi niya, nakita ko yung mga kapitbahay ko, sabi doon sa California, nakikita ko yung mga bahay sa kapaligiran ko, nakikita ko yung mga bahay ng kapitbahay ko, nakikita ko sila, nasusunog ang bahay nila, nasusunog ang lahat ng mga blocks, how many blocks of houses there, sabi niya ganun, nakikita ko yung mga nasusunog ng mga bahay, but there is one house that's standing in the middle of that fire, never touched by the fire, and that's my house, sabi niya ganun. Sabi niya, nakita natin yung protection ng Diyos, nakita natin yung pagmamahal ng Diyos, nakita natin yung care ng Diyos, kung gaano kahimala ang Diyos sa kalagitnaan ng malaking imperno. It's like a malaking apoy, it's like parang imperno ang apoy. Pero mayroong isang bahay na nakatayo sa kalagitnaan ng maraming mga bahay na susunog. Bakit hindi hinipo ng apoy ang isang bahay sa kalagitnaan ng malawak na apoy? Doon nagpakita ang how miracle is it. The Lord is a miracle working God. He is a miraculous working God na walang imposible sa Diyos. No? Kaya makita natin ang Panginoon ay makapangyarihan talaga. Kaya matakot tayo sa Diyos. Kaya kailangan talaga nating magising at mag-aral sa Panginoon at sundin natin ang Diyos. Kasi nga, walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos. Walang katapusan ang pag-alaga niya sa atin. Jesus Christ is the shepherd of our soul and He's taking care of us. He's taking care of us all the times. We cannot see Him because He's a spirit.
But if you have a right relationship to Him, if you have an intimate relationship, if you are continually abiding on Him and He abides in us, we can see His goodness, we can taste His goodness, how great is the Lord. So hanggang muna lang muna tayo dito. Napakasarap talaga pag lagi nating ninanamnam ang presensya ng Diyos. As we submit ourselves to God, fully submissive, as we surrendered ourselves to God, fully submissive, surrendered, fully submissive, fully surrendered, He occupy our lives. And He separate us in the middle of destruction. He separate us in the middle of tragedy or whatever happened in your surroundings. You will stand still because God is with you. God is with us. God is with me. Amen. Continue to praise the Lord. Hallelujah to the Lamb. Glory to God.